4 lang ba ito? 5 piso. Ay, nabibili natin po ng ano, pagkain kanina. Bili ng diaper. Nagagatas yan. Oh, Ano gatas niya? beer brand lang naman. Peburan. Umurahin lang. Hindi kaya kung mamahalin. Kakain natutulog dito na mismo. Opo, kasi doon po kami natutulog sa simbahan. Ngayon po, ayaw po ng araw-araw, ayaw ng gabi-gabi. Gusto, 2 beses lang pagkalinggo. Po. Bali, ilang buwan na kayo dito? Ano po nung So yan guys, at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong pag-asa. So ngayon nga pong araw na ito ay meron tayong bibisitahin. Muli natin kukumustahin ang isang pamilya, no, na si ate na may 4 na anak na sa tabing kalsada po natutulog. So muli po natin bibisitahin at kukumustahin kung ano na po ang kanilang sitwasyon. So samahan niyo po kami. Let's go! Ito ang pinakamahirap na sitwasyon. Ang umulan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na mga nasa lansangan. Mga kababayan natin na homeless. Now, isa lamang po ito sa mga kababayan natin na nakilala natin na halos sa tabing lansangan na po sila natutulog, no? Ito po ay si Ate Marilyn, may 4 na anak at sa gilid ng kalsada na po sila natutulog. Napakahirap po ng kanilang kalagayan at wala po silang pambayad ng upa, kaya hindi po makakuha ng matutuluyan, kaya tinitiis na lang nila na sa tabing kalsada matutulog. Pag ganitong panahon na maulan, so talaga naman ramdam natin na yung ulan, malamig, and syempre open yung space na kanilang tinutulugan. Kung tayo nga po ay nasa loob ng munting tahanan, nasa loob ng kwarto, ay ramdam natin ang lamig. Paano pa kaya sila? Paano pa kaya yung mga bata? Paano pa kaya yung ilan sa mga kababayan natin na nasa ganitong sitwasyon? May pag-asa pa kaya sila? May pag-asa pa bang makabalik sa loob ng bahay? O mananatili na lang sa gilid ng lansangan? So samahan niyo po kami at muli natin kumustahin ang mag-iina, si Ate Marilyn at ang 4 na anak. So, yun guys. Dito tayo. Hindi pwede, ay, okay lang to dito ate? Hindi siya mahuli. Gabi naman ano. araw lang? At ito yung nadatna namin na sitwasyon ni Ate Marilyn. 2 bata na kanyang anak ay nakahiga sa karton at 2 payong nakapanangga sa ulan para hindi sila mabasa. Hindi nila ito ginusto at kahit sino man ay hindi hinangad ang maging ganito yung kanilang kalagayan. Napakahirap sa isang ina na makita ang kanyang mga anak na ganito yung kalagayan. Samahan niyo po kami at muli nating kumustahin si Ate Marilyn. Mga anak mo? Naalala mo pa ako? Hindi na. Alam po, kuya, oo. Kumusta naman kayo? Okay, okay na.
Anong balita? Wala na, ano po, pabigan pa. Naka-vlog kami ha. Kumusta na? Kukumustahin lang naman kita. Kumusta ang mga bata? Awa na Yung dalawa. ayun po, naglalaro. Sana. Ano, nag-aaral yung mga yan? Hindi po, Nakapag-enroll? hindi po eh. Bakit? Hindi kaya naman. Hindi Kaya? kaya. Kumusta yung asawa mo? Andun pa rin po sa kulungan. Hindi pa nga po namin na dalaw. Nung Saan ba yun nakakulong? Malolos po, dati po dyan eh. Sa Malolos? Opo. So- Magdadalawang taon na po siya ngayong September. 2 taon na. So, dito Bali, po isang tayo. taon pa lang po siya doon nalilipat. Dito po, nag-isang taon na siya. Kaya may kausap, umalas na nga dyan. Kasi takip, Kumusta ang kita? medyo ano, Grabe si ate. matungal. Matumal, walang panggatas. Opo, 4 lang ba ito? 5 piso. eh natibig natin po ng pagkain kanina. Bili ng diaper. Nagagatas yan. Opo. Ano gatas niya? Beer brand lang naman. Brand. Umurahin lang. Hindi kaya kung mamahalin. Kakay natutulog dito na mismo. Opo, kasi doon po kami natutulog sa simbahan. Eh ngayon po, ayaw po ng araw-araw, ayaw ng gabi-gabi. Gusto, 2 beses lang pagkalinggo. Po. Bali, ilang buwan na kayo dito? Ano po nung October lang. October lang. Opo. Ilang buwan na rin yun. October. Halos November. mag-isang taon na. Halos mag-isang taon na nga. Opo. So, anong balak mo? Dito ka na lang? Hindi naman po, inaano ko po kasi yung kapatid ko sa Nueva Ecija. Hinihintay ko yung tawag niya. Kasi nakausap ko na din po sa cellphone, nakatawag ako. Oo. Ngayon po, uwi kami dun sa amin. Taga Nueva Ecija kasi ako eh. Eh, nihintay lang din niya yung ng asawa niya kasi nagtrabaho pa sa May contact number ka niya. Apo. Nandun po, nakasave po dun sa may malapit niya sa tindahan. Kasi nakikitawag lang ako. Pina-save ko sa kanya yung... Kasi, kaya ako bumalik kasi yun nga, inaalala ko yung mga bata. Pagtatag-ulan na, tapos nandito pa rin kayo. Oo nga. Ngayon, ang gusto ko po sana ay makausap sana yung kapatid mo. Makuha namin yung contact number para matulungan ka namin na maihati doon. Opo. Yun sana yung plano namin. Kasi magtatagulan na, kagaya po nito, maulan. Kawawa baga si baby. Okay. Ha? Mababasa kayo, dito lang kayo natutulog na. Opo. Pag ano naman po, doon naman po sa loob ng simbahan. Kaya lang, ayaw lang po araw-araw. Kasi Pero lumapit ka na ba sa DSWD? Hindi pa po. Hindi mo pa na-try? Hindi pa po. Eh kasi, hindi po kasi ako taga rito. Nasawa ko taga rito. Hindi ka taga rito. Kaya hindi ako dito nakaboto, butante. Doon pa Pero sa if ever ate, kung sakali, ang may tutulong namin ay maihatid ka namin dun sa Pero kung makontak sana natin, mas maganda. Opo, ngayon po, kailan po ba uli kayo bumalik? Hindi ko lang sure. Kasi, Hindi mo memorize yung number? hindi po nakasave lang po doon Sa pagkikwentuhan namin ni Ate Marilyn, isa lang ang kanyang munting kahilingan ang makauwi sa kanilang munting tahanan sa probinsya. Maalis ang takot at kaba sa mga bata. Lisanin ang lugar na kung saan ay ginagawa nilang munting tahanan. Tabing lansangan, tinitiis ang ulan, ang lamig, at ang hirap ng kanilang kalagayan. Muli po ang inyong lingkod, Kuya Cruz, ay taos pusong kumakatok sa inyong mga puso na makahanap ng mga taong gustong tumulong, matulungan sila Ate Marilyn at ang kanyang 4 na anak na maalis sa ganitong sitwasyon.
Maraming salamat po sa inyong panonood at sa susunod po mga upload namin video nawa po ay inyong suportahan para may pagpatuloy po namin ang aming ginagawang pagtulong sa abot ng aming makakaya. So yan lamang po, and God bless. Maraming salamat po.